5 dekada na ang lumipas ngunit hanggang ngayon ang pakikipaglaban ng pamahalaan sa mga rebeldeng New People's Army. Maraming dugo na ang dumanak at buhay na nasayang sa panig ng gobyerno at mga Pilipinong naligaw dahil sa baluktot na ideolohiya ng komunismo at karahasan na ipinaglalaban ng mga teroristang NPA at mga prenteng grupo nito. Hanggang ngayon patuloy ang mga prenteng grupo ng CPP, NPA, NDF sa pag-infiltrate at paggamit ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magpalaganap ng kawalan ng suporta at pagrerebelde laban sa pamahalaan. Mga samahan at grupo na hayag na kritiko at manunuligsa ng pamahalaan. Kaliwat kanan na pagre-recruit ng mga kabataan, indigenous people, magsasaka, manggagawa at halos sa lahat ng sektor ng lipunan para maging aktivista at kalaunan ang maging miyembro ng armadong pakikibaka at terorismo na isinusulong sa mga kanayunan. Ang kanilang pakay, pagpapatuloy ng revolusyonaryong kilusan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Inilantad ng mga dating kadre na CPP, NPA, NDF at mga pinuno ng NTF-ELCAC ang mga kasinungalingan at panlilinlang sa iba't ibang programang ipinatutupad ng CTG laban sa gobyerno at mamamayan, lalo na sa mga katutubo. CTG infiltration ng IP sector. Ang agrarian revolution na nagpapatupad ng pamamahagi ng parte ng kanilang ancestral domains na aktwal na nakatuon sa pagsasabotahe ng pagsisikap pamahalaan tungo sa kaunlaran sa kanayunan. Ang disenyo ng protracted people's war na ginagawang mga larangan ng labanan ang ancestral domains at child warriors ang mga kabataang IP. Ang kanilang international solidarity works na ginagawang mga issue ang mga IP at kanilang kultura bilang kapital para makakuha ng pondo mula sa ibang bansa. Radikalisasyon at pagsasamantala sa mga anak ng mga IP at komunidad sa kanilang lumad schools na umaalipin sa mga kabataan at kanilang kinabukasan sa komunistang ideolohiya salungat sa ating kultura at adikain. Ang kanilang deny, destroy and dismantle ng mga patakaran at taktika bilang bahagi ng revolutionary taxation scheme na sumasabotahe sa pag-unlad ng ancestral domains at ng mga komunidad. Ang lahat ng panlilinlang at kasinungalingan na ito ay pagsamantala sa marami nating mga kapatid na IP upang magmarcha sa mga lansangan at bakwit centers sa Mindanao at Maynila laban sa mga otoridad. Ngayon na ang panahon para lalong itulak ang paghahanap ng katarungan at katotohanan upang ang ating mga komunidad at ancestral domains ay tunay na maging malaya laban sa sumpa at salot ng komunismo. Nakikisa tayo sa pamahalaan at sa mamamayang Pilipino sa iisang hangarin na wakasan ang local communist armed conflict at suportahan ang NTF-ELCAC. Sama-sama tayo bilang mga Pilipino na gumawa ng ating kasaysayan sa pag-abot ng ating mga pangarap para sa hinaharap. Sa halip na tulungan at paunlarin ng estado ng ating mga kababayang IPs, bakit pinipili ng CPP, NPA, NDF at mga prenteng grupo nito na pagkaitan sila ng mapayapa at masaganang pamumuhay? Sa papaanong paraan kaya mapipigilan ang CPP, NPA, NDF sa pang-aabuso sa mga indigenous people na tulad ng nakararaming Pilipino ay marapat na namumuhay ng masagana at matiwasay?